Magandang tanghali po sa inyo, maga, kapatid, sa inyo lahat. Balikan po, mga kapatid, sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang araw na kanyang ginawa. At sa bahagi po ng ating pagsamba, siya po ay mangungusap sa atin. Pamagitan po ng kanyang mga salita. Taas po nga po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Sa mga Biblia, sa tingin po, Biblia. Kaya meron sa phone, okay po yan. Yung wala kayong Biblia, hindi pa kayo bumili, ang nag-iipan ninyo, okay din po yung nasa phone. Ayan, ha? Sige po, baba niyo. Sa umaga po ito, mga kapatid, ay isang kagalakan na kung hindi makaharap sa inyo. Ako po ay dumaranas ng midlife crisis, mental blackout, dalas marahil ng midlife crisis. Pero pag tingin ko sa salamin, guwapo pa rin naman. Kaya lang hindi ako may mental blackout. Minsan-minsan. Nakaranas ng mga pangingina ng tuhod, ng antok, ng tila ba naglilihi. Karanasan nyo na po ba yan? Sino po ba rin 40 na ba? Wala pa. Kami lang natin sa alin, 40 na ba? Sa umaga po ito, mga kapatid, ay nais ko na tayo ay magsama-sama dito sa pag-aaral sa sulat ni Pablo sa Corinto. Binigyan po natin ito ng title na mga paalala. Kung ano ka, o ano tayo, o sino tayo. Reminder of who you are. Sa mga programa, kung meron kayo, maganda dito tinatago yan mga programa na tayo may souvenir. After 10 years, tingnan ninyo, nung palang time na yun, Friday na yun, ganun palang nangyari. Ganun palang ang mensahe. Sa maganda rin po pinukolekte, medyo malikot lang, gastos na kala. Mga kapatid, tayong lahat, of course, ay dumating doon sa pagkabata. Hindi po ibig sabihin na naging bata ka ni ganito, ni ganon. Hindi nyo naintindihan yun mga mas bata. Ibig sabihin, naging girlfriend ka ni ganon. Naging boyfriend ka ni ganito, bata. Ang ibig ko sabihin ay dumating tayo sa tayo ay mga naging sanggol nung panahon. At sa pagiging sanggol natin, marami tayong mga traits ang katuwa. Kaya isang movie nung mga panahon na yun, limay pa sa panahon, matagal na panahon. Kung napanood ninyo, at kung hindi pa, kung isa mapanood mo siguro yung Baby's Day Out. Yung isang movie tungkol sa isang bata na parang imposible siyempre na mangyari naman na sumakay sa bus sa isang bata. Pero day out siya, good day siya nasa labas, na walang alam yung mga magulang kung nandun siya. Kung nasaan siya. At bigay ko sa atin ng mga katwan, mga sitwasyon ng isang bata. Sa banal na kasulatan, meron din po mga famous na mga bata. Nandiyan na si Moises. Si Moises na pinaanod ng kanyang kapatid sa Nile River. Kaya nga nakarating siya doon sa side ng palasyo na kulot ng prinsesa. Si Jesus na naging bata. Sino po po mga naging bata? Si Samuel, of course. Pinalangin ni Hannah na siya ay magkaanak at nagkaanak nga siya after so many years na pag-iyak sa Panginoon. Dahil sa kanyang kahihiyan na binibigay ng kanyang pagiging matura o maog. At naawa sa kanya ang Panginoon. Siya ay binigyan ng anak. So si Samuel ay nag-umpisa bilang isang sanggol, of course. Sino pa po ba ang mga kilala ng mga sanggol sa pagkakasulat? Of course, lahat na yun naman naging sanggol. Pero may famous yung mga bata na makulit na sa tiyan pala nag-aaway na, sino po yun? Si Jacob, si Esau. Ang tatay po nila si Isaac. Okay, malito. Si Jacob po ay anak ni Isaac. Si Jacob may kakapal. Sa tiyan pa lang ay nagpapalatanan. Wala niya mga bata. At yung mga anak natin, ang libangan niya ay magbati at okay, yan po. Sa sakali po ito ay mangungusap po sa atin ng Diyos tungkol sa resulta ng di paglago o pagiging sanggol sa ating mga buhay spiritual at mga bunga nito, ano ba ang mga nagiging bunga po nito. At sa atin po patuloy tayo po sumanali yung mga tayong dalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa araw na ito na kami makasamba nga po sa inyo ng malaya.
At sa aming pong pagsampa, may pagkakataon kami upang makinig. Pag-aaral ang iyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, gamitin po ninyo inyong malalagang alipin. At sa pag-aaral na ito, patuloy kang maluwalhati sa pangalan ni Jesus at asahan po namin ang inyong Santong Espiritu tutulong sa amin. Amen. Amen. Ang ating context ay sinulat ni Apostol Pablo. Ano po? Noong around 56 AD. Halos mahigit 20 taon na ang Panginoong Hesus ay magkat sa langit. Si Apostol Pablo naman ay kako-convert pa lamang. Nang mamatay ang Panginoong Hesus, alam natin ang nangyari sa Kanya. Doon sa daan sa Damascus, nagpakita sa Kanya ang Panginoong Hesus sa ikatlong araw na bulan. Ano po? At siya, ang Panginoong Hesus mismo ang nagturo ng mga dapat niyang ituro ng Apostol Pablo. Kaya ang sabi ng mga Bible scholars, kung gusto natin ng doktrina, pag-aralan natin ng epistle. And of course, andun din ang mga words of Jesus in red letters sa mga Biblia ninyo na English. May mga special edition na ganyan. At of course, ang mga sulat ni Apostol Pablo sa iba't ibang mga iglesia, maging kay Timothy, ay puno-puno ng mga aral, ng mga doktrina na dapat natin malaman at hindi lang malaman, kundi ma-apply natin sa ating mga buhay. Si Apostol Pablo po ang sumulat ng ating pag-aaralan. At ano po bang dahilan ng pagsulat? Meron pong tatlong dahilan. Una, upang tukuyin ang mga problema sa iglesia sa Corinto. Meron pong iglesia doon sa Corinto, no? Pangalawa, magbigay ng solusyon. Para kung kumpanya, ano? Hanapin niyo muna ano bang problema bago ang solusyon. Imposibleng mauna ang solusyon bago ang problema. Problema muna, hanapin. At very logical ang Apostol Pablo dahil na isa na rin ang dahilan kung bakit siya ay nakapag-aral. Ano po? Siya ay isang Hudyo, pero sa kanyang kaalaman siya ay Grego at sa kanyang citizenship siya ay isang Romano. Ano mga panahon na yun ay pwede natin ihambing sa isang tao na double passport na o American citizen na fill up. At pag American citizen ka, marami kang pwedeng punta o ka pumunta sa Afghanistan at matyak, baka maparil ka rin. Pero kung naibig ka namang Pilipino at American citizen, hindi naman obvious. Kaya huwag natin ipangalandakan na tayo ay ganito lang. Ang kulay natin na magsasabi kung saan tayo galing. Pangatlo ay turuan ang kapatiran kung paano mamuhay ang mga Kristiyano sa isang masamang kapaligiran. Basta pwede ba yun? Yun po tinuturo ni Apostol Pablo. Ang Corinto ay isang masamang lugar. Mayamang lugar pero masama. Nakaka-relate pa kayo? Meron pa kayong lugar na alam na gano'n? Masamang lugar? Saan po ba yung masamang lugar? Dito. Satwa. Doon po masamang lugar yung Satwa. Hindi ko sinabing masama, kinakain nila ron. Pero morally, maraming immoral doon. Sa Satwa, alam niyo naman yan. At sa Karama rin. Sa International City rin, meron din sila. Sa sulat na ito, natala po ang pinaka-pamosong kabanata. Sa aklat na ito, sa sulat na ito, ni Apostol Pablo sa Corinto, andito yung chapter 13 na paborito natin pag Valentine's Day. Ano? Ang pag-ibig. Ito isang pangunahing lungsod ng Grego ang Corinto, no? Ito isang pangunahing lungsod, 50 miles, o halos 70 kilometro mula sa Athens, Greece. Ano po? Halos yung layo lang ito ng Jebel Ali, Shakia, from Athens, Greece, ang Corinto. Punong lungsod na kaya isang lalawigang Romano. Maulad, isa sa pinakamaulad na lungsod sa buong mundo noong panahon na yun. May lungsod ba kayo alam na gano'n na maulad? Ano lungsod po yun? Katulad din ng Dubai. Sa Pilipinas, bukang bibigyan ng Dubai. Dubai, ano? At marami nagpunta sa Dubai dahil sa movie ni Agang Ulang. Diba? Na Dubai. Marami naloko yung movie na yun. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon. Kasi may mga inaanak kami sa kasal. Yung isa ay nagpunta sila sa Dubai dahil sa movie na yun. Nagkasawa sila. Dumana sila ng kaunting hirap. Pero ngayon ay tumatamasa na ng salapi sa bansa na ito, sa lugar na ito ng Dubai. Ng lugar ng Dubai. Ang Corinto po ay mataas ang angkas ng, hindi po ng moralidad, kundi ng immoralidad. May templo ron na
templo nino. Buti ako nagkakamali, templo ni Artemis o kung sino man ang babae ba yun, na kung saan nandun ang mga prostitute. Bilang pagsamba, sila ay nagkakaroon ng orgy doon sa loob ng templo. Kaya yung mga manyakis, pumunta ron at mag-i-enjoy doon dyan. Pero alam natin na wala nang pinag-iba yun sa pagsamba sa demonyo. Ano po? May iba't ibang relihiyon ang lugar na yun. Ito ay tinatawag natin na cosmopolitan city. O iba-iba ang mga tao nakatira. Ano? May Greek, may Jews, at may Romano. At of course, noong panahon na yun, sikat na citizenship ay Roman citizenship. Hindi mo basta nakukuha yun. Katulad din ng American citizenship o ng British citizenship. Ano po ba ang 3-5 citizenship? Kerala citizenship. Yan. 3-5 yan. Kasi ka mag-apply dyan. Kailangan magsanay ka mag-roll ng top. Pero nakakatawa sila. No? Para bang pinagkakatawahan ko sila. Pero tayo nakakatawa rin sa kanila. Para daw tayong ibon. Yun naman ang sunog natin sa kanila. Para daw tayong ibon. Mga Pilipino. Ang mga unang bahagi po ng sulat na ito ilang pagbati at paalaala na tinanggap ng mga mananampalataya doon. Basahin po natin ng 1 Corinthians 1. 1:1-9. Ayan sabi dito, sa verse 5, dahil sa pagkikipag-isa sa Diyos, sila'y una umunlad sa lahat ng paraan. Ang mga taga-Korinto, sa panahon nila, dahil sa pagkikipag-isa sa Diyos, ay umunlad sa lahat ng paraan. Sabi sa verse 5. Dahil sa inyong pakipagkita kay Kristo, kayo ay naging matagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Kasama na rin yung sa pananalita at sa kaalaman. Of course, we understand, may mga tao na hindi marunong magsalita. Marunong siya magsalita, in a sense, pero walang sense ang kanyang sinasabi kapag pinasalita mo siya. Alam po? At nakahihiya niya siya ay magsalita. Pero yung mga tao rin sa Korinto ay pinaunlad ng Panginoon sa aspekto na yun ng kanilang buhay at maging sa kanilang kaalaman, sabi. So 1 Corinthians 1:26-28, ito yung kanilang dating kalagayan. Basahin ko po, 26-28. Ang mga taga-Korinto, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. 26 po, iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong. Halos lahat mo, plus, ano po? Makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Puro yagis sila halos. Iilan lang yung hindi. 27, subalit pinili ng Diyos sa mga naturingang hangal sa sanlibutan upang iyayin ang marunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang iyayin ang malalakas. 28, pinili niya ang mga pagkaraniwang tao, mga hampas lupa, ang mga mahihina sa libutan ito upang ipawalang kaysay ang mga minikilala sa libutan. Pinili rin po ang mga hampas lupa. So ang qualification ng pagpili ng Panginoon ay pinatutunayan ng mga talatang ito na hindi ito sa antas ng ating kaalaman. Hindi kung gaano maraming PhD ka ba. Binibilang ba yung PhD? May mga ganyan PhD. Yung pong teacher ko sa music, ako'y nalungkot. Na-depress ako ng ilang araw. Nalaman ko na wala na pala siya sa music. Sabi ko, kuya, ano na yung music mo? Sabi niya, hindi na ako music ngayon. Sabi ko, bakit ano nangyari? Doktor na ako ngayon. PhD na. Kaya qualified siya maging principal. Paano ako kami? Kami na tinuruan mo ng music kasi in-encourage siya ako na maging paano kami ngayon? Kaya ikaw na bahala. Kapit na. Hindi, nakalulungkot din na yung mga nagturo sa inyo mandukot, mga nagturo sa inyo, yung mga nagbago, yung mga nagturo sa inyo ng mga ganong bagay. At tulad ko, personally, very personal sa akin ng music. Biglang hindi na siya music. Alam mo nung naging dahilan? Isa sa dahilan? Kasi ikaw, praise and worship na Anong call?
Pwede naman ako may coin. Doon ka sa church namin ang lahat. Doon ka nagkaroon na ng praise and worship, yun ay kang coin. Ano naman, ako nakakalungkot naman. So, yan po, bakit ko nga nabanggit sa inyo yan? Nabanggit ko sa inyo sapagkat niya, yung mga tao na matataas. Meron po mga iglesia na gano'n. Puno ng tao na matataas, mga PhD, mga doktor talagang tunay, mga medical doctors, mga abogado, mga general. Yung pastor, halos pitpitin na lang. Halos wala na gusto magpastor doon. Dahil lang makahirap pastoran, dahil lang marunong pa sa kanya. Ano? Pero sa harap ng Panginoon, pinipili niya ang paslupa. Ano po? Para doon sa gano'n. Ilan lamang ang marunong, ilan lamang kapangyarihan, ilan lamang maharlika. Pinili ng Diyos ang kahangalan ayon sa liputan upang hiyain ng marunong sa standard ng mundo. Ano po? At sa turing ay mahina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, mga walang halaga, ang paslupa. Sabi nga dyan, mga dead hungry. Walang kabuluhan sa libutan ito upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa libutan. It's amazing. No, not amazing. Amazing is for God. It's interesting to know na maraming mga hardened criminals na bilibid ay mga pastor na ngayon. Pagpapastorin man natin sila sa church natin. Mga nakapatay ng 10, 20 tao. Ngayon mga pastor na. Ito'y masahol pa sa paslupa, di ba? Pero binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Ano? Ang Panginoon ay isang Diyos ng mga chances. Second chance, third chance. At ituto ngayon ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. No? Buksan po natin muli, 1 Corinthians 3, 1-3. Basahin ko po muli. Ano? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo, verse 2. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananatili pa sa inyong laman. Ang inyong pag-iugitan at pag-away ay palatandaan mga sanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Sa mga talalala pong ating binasa, sinuboy po ni Apostol Pablo ang ilang problema sa Iglesia at ang mga dahilan nito. Ngayon mga kapatid, meron pong dalawang uri ng tao. Una po, ang taong nagtataglay ng Espiritu o mga spiritual men. How many spiritual men do we have in the house right now? Men and women. Yan, meron tayong 8. Mga katangian po ba o pagkakakilanlan ng mga spiritual men? Sa 1 Corinthians 2:15, ang sabi nito ay 2:15, nakakaunawa sa kahalagahan ng lahat ng bagay. Ang mga spiritual men, mga spiritual men and women ay mga tao na nakakaunawa na lahat ng bagay ay may halaga. Walang bagay na walang kwenta. Lahat po ay may halaga. Yan po ang pananaw ng isang tao na spiritual men. That's one of the attributes. 2:13, ang pahayag ng mga apostol ay mga katotohanan ng spiritual. No? Sa Galatians 5:22, makikita mga bunga ng Espiritu na nasa atin. Kung ikaw ay spiritual man, ito ang bunga ng Espiritu sa iyo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Napakaganda pong memory verse niya, Galatians 5:22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig at mga dami. Yan po ay makikita sa atin. Hindi po yan tinatawag mga bunga. Yan po ay bunga. Pila yan atin na maraming buto. At yan ang mga buto. Isang bunga lang po yan. Isang bundle po yan. Galatians 6:1, may kakayahang magtuwid ng buong hinayong na hinahon sa isang nagkasala. If you are spiritual, you have the ability to correct, to rebuke someone who is sinning. Pastor, buhay niya yan eh. Now, you can prove to me that you are spiritual if you have the ability
to talk to someone who is sinning and rebuke him. Pastor, pare-pareho naman nagkakasala eh. Kaso nga nagkakasala ng kapatid ngayon eh. At sa iglesia, ganito po ang ginagawa. It's our responsibility, being spiritual men and women, sa loob ng iglesia, na kung sino ang nagkakasala, itinutuwid. Ipinapamukha, literally, ipamumukha mo sa kanyang ginawa, at kung balikan ka man niya, ay baka pareho kayo, parang kasuso kayo. Pareho kayong masamera, pareho kayong mandurugan, pareho kayong mahalay. Kaya ikaw rin eh. May babae ka rin eh. Lalapit ako ng bawang sa isang kapatid na ng babae. Kapatid, mali ang ginagawa mo ng babae. Eh, ikaw rin pastor, may babae ka rin eh. Eh, paano, di ba? So, it's not appropriate na lapitan mo isang tao, babalikan ka dahil meron kayo palang ginagawa. Kaya ito ay para lang sa mga spiritual people. Mga tao na ito ang binubungan niya. Yan, Galatians 6:1, may kakayahang magtuwid na buong hinakon sa isang, hindi mo kailangan pitsarahan agad. Pangatlong ano na yan, balikan. At actually, meron tayong batas diyan na tinuro ng Panginoon Isus. 1, 2, 3 beses. Pang-4 na beses, tinidiwalag na. Mga tao nagkasala. Of course, spiritual people are the ones doing this. And it's always happening in the church. Nandito, sa iglesia ito. Nandito, sa pamilyang ganito, ang mga spiritual people. Let's move on. Mga tao, pangalawa, mga tao namumuhay sa laman. Ano po ba ito mga tao namumuhay sa laman? Sabi sa English, they are men of flesh. Carnal. Human nature with its frailties. Ito yung mga sablay, ano? Mga namumuhay sa laman. Mga pagkakakilangan, 1 Corinthians 2:14, ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa tinatanggap yun, mga bunga ng Espiritu. Para sa kanila ito ay kahangalan. Mga sagot pa sa pananampalataya kay Kristo. Ito yung mga nananatiling sanggol, ano? At Hebrews 5:13, mga walang muwang sa mabuti at masama. Tulad ng isang sanggol. Hebrews 5:12, kailangan pang turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. It's always nice to start all over kung kailangan. Isa po ito sa mga burden ko sa aking sarili at sa ating lahat. Ano? Ako po ay Kristiyano na simula pa ng age 15. Pero I'm ashamed of myself na marami pa akong hindi alam. Ako ay nabubuod pa rin sa mga tukso ng init ng ulo hanggang ngayon. Until recently, na nung mag-umpisa ako magmaneho sa Pilipinas, ilang araw, kaya doon ko na-realize na pwede naman palang relax lang. Ano? We don't have to be teachers on the road. Huwag nang tatry. Composure. Patience. Parang ano kayo, yung mga malbari. Hindi lang. Pakialam. Mga dumada. Bumusina ka man dyan. Dilipat lang yung gusto pa tayo. Relax. Kailangan nyo. Pag madali na tayo, it will save us 2 minutes. For example, kung gano'n naman, hindi naman tayo magandang testimony sa daan. So, pangit. Ako'y nalulungkot na gano'n siguro kasi sa midlife crisis. So, 15 plus 43. 43 minus 15. Ilan taon na po akong Kristiyano? 28 years. Ilan taon na po ako nagpapastor sa Dubai? From year 2000. 13 years na. Minsan gusto ko pa rin mapaaway niya sa labas. Minsan gusto ko pa rin nakakaya. Diba? Minsan may kasama ako sa Dubai Center. Ako 5 years na gusto ko sa pakit. Sa tiyan lang. Para kung magreklamo sa pulis, wala masyadong marka. Minsan inudyukan ko pa isa. Bro, banata mukha ko yan. Wala pa 1 minute. Pagsaksan yan. Kailan ako magduduan. Tatawan ko pa ito. Tapos ka, di ba? Gigigil na rin ako. Banata mo, ha? Sa likod ng pinto.
O kaya ako, ipisimula na doon. Nakaya, di ba? Nakaya yung mga ganang isipan na naglalaro, hindi na sapat maglaro, kundi sinasabi mo ba? Alam mo? Hindi tayo malasanay sa amoy ng mga taga rito. It will always upset us. Pag ang katapusan nun, sa elevator, sa lift, mahal din ang Diyos ang mga ito. Di ba? Kahit ang babaho nito mga ito. That's the one thing na ginagawa ko. So, ayan, malawak yung aking pananaw. Walang nananalo sa argumento. Laging talo tayo pare-pareho. Lahat tayo nagdadaan sa pagiging sanggol. At maraming nanatiling sanggol lang. Nakatutuwa po kasi ng isang sanggol, sila cute. Cute. Ang sanggol, di ba? Bako-bako. Yung ulo, amoy nilagang mais. Di ba? Nang tayo magpapasimula pa lamang sa ating buhay Kristiyano, tayo tinuturing ng mga sanggol. Subalit ang manatiling sanggol habang lumilipas ang panahon, sa buhay Kristiyano, yung tunay na di nakalulugod sa Diyos. Ilang taon na kayong Kristiyano? O ikinabit nyo lang yung maging Kristiyano sa mga magulang nyo. Si nanay tatay, mga tipo sa iglesia yan. Konteksto po ng Emily Church. No? Eh hindi yun. Ang sinasabi ko, kailan ka naging Kristiyano at from that day one, ilang taong ka ng Kristiyano ngayon. Ayon kay Pastor John Phillips, ito po ilan sa mga di kaaya-ayang katangian ng isang sanggol. Isa-isahin po natin na puro ito, mabilis lang. Una, gusto niya na kahit sa kanya ang masunod. Gusto niya ang kanya masunod. Yung sanggol, kung anong gusto niya, yung masunod, di ba? Isa, lalagyan mo ng dietary, ayaw. Lalagyan mo ng kumot, ayaw. Kung anong gusto niya. Diba? Yung the way ng pagkain, gano'n. Ayaw niya. Ang gusto mo, ang gusto niya. Masunod. Number 2, hindi matutuhan na mahihirap na aralin. Ang isang sanggol, hindi mo pwede turuan ng math yan. Tulus. Economically. Diba ba? Eh, baka niya, may ginagawa ako. Second year high school lang. Multiplication table, hirap na hirap. Diba? Eh, baka yung sanggol. Hindi matututuhan na mahirap na aralin. Sa konteksto ng buhay Kristiyano, ano ba yung mahirap aralin? Mahirap na aralin. The lesson is about sharing. Sharing what you have. Lesson is about attitude change. Ano? Pangatlo, paalaway. Panilaway. Palaway. Bukod sa panilaway ng bata, yung suko pa yung mga daliri, no? Apat pa, sa lahat. Laging napapaaway at nangaaway. Yan ang nature ng mga bata, no? Bihirang-bihira yung bata mo pa eh. Kahit sa siya, mawala ka ng mga arapo. O, walang yan. Yung mga Pilipino may walang yan. Pero yung mga Indiano dyan. Baka walang yung mga bata. Yuk! Minsan. Aaway yung bata. Ato siya. Biglang babanatang gano'n. Eh, mga Indiano, yung mga Indiano, di ba? Pwede halos eh. Eh, nakaawa ko pagka minuputi ng mga batang Arabis. Abel, ako! Yung ating na aming nagdugo ng kaibigan mo si Christian. Oo, tell me. This one. Eh, mga magulang asa sukat eh. May kanyang sariling ugali, number 4. Of course. Number 5, sakim. Wala ang king. Bihirang bata gusto mag-share. Sakim. Ang isang bata, sanggol, ay sakim. Mine, ang unang salita nga niya ni Dada, Mama, dahil may gusto sa'yo yan eh. May gusto makuha sa'yo, at saka mine, akin. Alam? May sarili ugali, palima na yan, mami, sakim. Wala ang king. Panganin, laging dapat turuan. Wala masyadong alam. Laging mo tuturuan, laging makakalimutan. Tuturuan mo. Kaya, ayan, tuturuan mo gumamit ng toilet from year 1, matututo yan, year 5 na. No? Tuturuan mo, tinatawag ng mga puti na potty training. No? Sabi, gusto laging maglaro, kahit may nangyayari na. Para sa kanila, everything is supposed to be fun. May sunog na. May ahas. Lalaro yung may ahas. Yeah? Brown out. Lalaro yan. Pansinin yung bata.
ang nag-install ng takot sa mga yan, tungkol sa dilim, tayo lang, mga matatanda. Hindi nila alam yung concept ng dilim na matatakot ka tayo sa dilim. Mga matatanda lang ang nagbigay. Yan naman ang maganda para sa mga bata sana. At lahat tayo naging bata. Nung nagsilaki na, naging rescue na kayo, takot kayo sa dilim, nakahiya, pero sanay kayo sa bugbugan, sa away. Pero, napansin ko, mga Kristilyan takot sa dilim. May mga nakabarkada ko ilan pinapatay namin ilaw sa jeep nasa highway. Walang poste, walang phone. Takot na pa. Pusay ilaw! Sabi ko, napapaaway kayo, takot kayo. Takot sa dilim. Ang mga bata, walang concept niya. Pinapansin, may problem na, meron niyang aksidente, naghihintay, hindi pa alam ng isang bata. Ano po? Number 8, walang modo. Walang pakundangan. Ihi kung saan gusto. Gagawa kung kailan yung gusto gumawa. Tarot ng pagkain o kung saan. Ano? Nais laging masasabi ang mga maling bagay. Takles. Mga mali. Nung si Joseph ay maliit pa, meron yung sa TV na Tagalog na hindi ko malaman kung bakit nagkaroon kami ng movie Tagalog. O sa kapitbahay o kung saan. Aba, nagmura doon sa movie. May nagmura. Hindi naman sa beses Aba, pagkatapos yun ilang beses inuulit ni Diyos pa? Parang pa rito sa harap ng TV. PI ka, PI. Bukbuk ako sa peko. Kaya mo yun. At pansampo, bagaman takles siya, parang walang pakialam, madali magtampo, may nis, o magaling. Yan po ang 10 kalalagayan ng isang bata. Ano? Na nakaka-relate tayo lahat. Ano? Kung ano yung another, nakakita kayo ng bata, at of course, yung mga bata kayo, hindi nyo maalam. Unless na may video kayo sa mga maling ginawa ninyo. Mga kapatid, siyasabi po natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y katulad ng sanggol sa ating mga palataya? O tayo ay lumabuna? Ang kalagayan po ng pagiging matandang sanggol, tawag natin doon ay, sino mo? Bonje. Nang ilang kapatiran sa iglesia ay nagudyok ng ilang sitwasyon, ang dalawa dito ay una ang inggitan. Dahil sa iglesia doon may mga bonjing, inggitan ang dala una. Inggit, ito'y ang dami ng pananaghili, jealousy, pangingimbulong o masamang hangarin. Ito isang kasalanan. Ang mainggit po isang kasalanan. Kasalanan natin yan. Sa Galatians 5:21 ay bunga ng masamang espiritu. Isa yan sa mga bunga. Ang pagka-inggit, gitero. Ito'y bunga ng paninipugo. 1 Peter 2:1. Hindi, no? Ang inggit ay mag-udok sa atin sa napakaraming mga masasamang bagay. It will lead us to very bad things. Katulad ng nangyari kay Cain at kay Abel. Nainggit si Cain kay Abel. Ang sabi ng Diyos, it should stop. It should end there. Pero sabi niya, kapag hindi mo ikatinapos yung iyong pagka-inggit, it will lead you to something really bad. At gano'n nga ang nangyari kay Cain. Ano mo? Napatay niya ang kanyang kapatid. Pangalawa ay strife. Stars and strife. Alitan. Ito po ang alitan o awayan. Ang mga alitan o awayan ay isa po sa mga dahilan ng pagkapisod ng mga tunay na sanggol para sa pananampalataya. Ano? Sa pamilyang katulad natin, may mga bago tayong mga kasama, ng mga baby Christian kung tawagin natin. Kung makikita sa atin ng mga matatanda na sa iglesia, ang immaturity, ang pagiging sanggol, mag-aalitan tayo sa harap nila, they don't have any choice but to just leave us alone. And just let us fight. Alam mo, pag-away tayo magkagata. Sabi siya, nakakahiya. Ito po isa sa mga nakakahiyang asal ng mga mananampalataya sa mga iglesia. Yung alitan. Alam mo, sa mga maliliit na bagay, kaya lagi ko pong manalangin sa ating mga dalangin pastoral na tayo po mga kapatid sa mga alitan, sa mga relational problems, tayo ay maging mga ahente ng pagkakasundo. At hindi magpataasa ng ilong na 10 taon di magbabatian o hihintayin kang mamatay bago pumasok sa church ulit yung tao
na nabuisit sa'yo, na nakaalitan mo. May mga ganyan po mga situations. Sa mga ngayon lang narinig yun, nangyayari po yun. Ano po? Yan ang isa sa mga dala ng ating pag-community na magkakakilala, na we share our lives together. At dahil doon, hindi natin may iwasan may mga alitang ganito na dapat sana i-resolve. Easy. Pero hindi. Sa mga iglesia po ay isang katotohanan na ang isa ay aalis at sabihin niya, hindi ka ako babalik dyan hanggang nandyan yan ang buhay yan. Minsan, sa kalang matay, mas tamata mo. 20 years pa. 20, 25 years, hindi atin ang church. Hindi naman pupunta sa iba. Napakasakla ang pangyari. Pero, sa konteksto ng mga bagong Kristiyano, mga katulad ng ilan sa inyo, of course, anong gagawin ninyo? Ganito pala yung itong pamilya na ito. Not realizing na mas baby Christian pa para sa ito mga nag-aaway dito sa loob ng iglesia na 10 taon na rito, 5 taon na rito, 3 taon na. Kaya ang gagawin mo naman, aalis ka na lang. Which is also wrong. Pero what can you do? You don't have any option dahil natisod ka. Sana mapahinood ka ng pastor na, you know what, mas baby Christian pa sa'yo. Ayan, matatanda lang, mga may kutina. Pero konti-konti pa lang din ang alam. Baby Christians pa rin. Mas baby pa sa'yo. Sa akin po mga awayan, tayo na miyembro ng isang katawan ni Kristo ang siya mismong nananakit na bahagi nito. Yun po ang nangyayari. Sinasaktan natin yung ating pamilya mismo sa ating mga pag-aawayan. Of course, it's impossible na isang pamilya ay walang hindi pagkakasundo. But you see, meron tayong tinatawag na reconciliation and peacemaking. Kung ang attitude ng bawat isa ay i-restore itong pamilyang ito, it will not take 2 or 3 days to resolve the problem, mga issues. Lumalaki yan kapag ang gusto ko lang gusto masunod, at ang gusto mo gustong masunod, and pride comes in, at isa pa na gagawa sa buhay natin. Upang maiwasan po ang hingitan at alitan sa ating iglesia, kailangan na tayo lumago sa ating buhay spiritual. Of course, yan po ang prerequisite ng isang pamilya ang nagkakaunawaan sa kabila ng mga ilang alitan at mga hindi pagkakaunawaan. Ang isang buhay spiritual na malago, hindi tayo dapat manatili sa pagiging sanggol. Ano po, na kanina 10 yung ating mga attitudes ng sanggol. Para sa ating paglago spiritual, kailangan ating una sa lahat ay kilalanin natin na tayo ay napakahalaga sa Diyos. It should not give us the pride in a negative sense. Maintindihan natin na lahat tayo, hindi lang ikaw, ang mahalaga sa Diyos. Lahat tayo sa kwartong ito ay mahalaga sa Diyos. We are equally important to God. It's not because ako ay narito at nagtutulong sa inyo, ay mas mahalaga ako sa Diyos kaysa sa inyo. No. Papasok dito yung mga talento at yung mga binigay sa atin ng Panginoon para magamit sa paglilingkod sa Kanya. Ano? Kaya nakalulungkot na sa mga iglesia, may mga tao na Friday after Friday or Sunday after Sunday na kumulong dyan. Wala siyang ibang ministry yung ginagawang extra, kundi sumamba lang sa Diyos kasama ng mga kapatid. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng maraming mga abilidad, mga talento, at mga regalo, mga spiritual gift para magamit. Manamahal niya tayo, kaya nga tinubos niya tayo ng dugo ng kanyang buktong na ng Jesus. All of us. No? One after another. Individually, Jesus died for us. That's why we are equally important to Him or to her. To Him. Everybody is important to Him. Nang tayo tumanggap kay Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas, binigyan na tayo ng bagong buhay na kung saan tayo maaaring makapagpasimula. Minahal niya tayo kung ano tayo at hindi sa kung ano ang magagawa natin para sa Kanya. Isa po sa dahilan kung bakit tayo nagiging mabagal sa paglago spiritual ay ang madalas sa pagsulyap natin sa pagpabalik tanaw sa ating nakaraan. Ito po hindi makakatulong sa atin. How are we doing that? Pinabalikan mo yung dati. Mga larawang kupas, ng long hair pa. Hindi mo maitapon yung mga larawan na yon. At sa iyong alaala, nung dati ka pang mandulugan, dati ka pang babaero, dati ka pang lalakero, dati ka magnanakaw, dati ka mamamatay tao, ay hindi mo maiyan sa isip mo, samantalang pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya hindi ka maka-move on. Hindi ka makasali rin sa bandwagon ng paglilingkod sa Panginoon dahil
Tinatanaw mo yung nakaraan pa rin. And telling to yourself every day na you are not good enough. Hindi po tama yun. Hindi tayo lalago. Ano? Can you imagine paano magiging pastor yung mga criminal doon sa death row? Sa bilibid. Kung tatanawin nila, isa-isa nila yung mga pinatay nila. Di ba ba? Maging Apostol Pablo can never move on kung iisipin niya na kaisa siya sa pagpatay kay Esteban. Siya pang tagahawak ng balaban ng mga walang yan pumatay kay Esteban. Kung iisipin ni Apostol Pablo araw-araw na siya hindi dapat maglingkod sa Panginoon sapagkat inusig niyang iglesia ng nauna, ay paano na? Paano siya galago? How can he be used by Jesus? How can Jesus teach him? How can he share the knowledge that Jesus taught him? Kung gano'n. Kaya rin po mga kapatid, kalimutan ang nakaraan. Bigay lahat sa Panginoon yun. That's one way. That's one of the ways na tayo ay lalago sa Panginoon. Tayo lalami. Sa kalagayan ng mga Kristiyano sa Corinto, ang dahilan marahil ay ang kanilang pamumuhay sa gitna ng isang masamang lungsod. How can you move on kung ando ka pa rin sa kalagitnaan ng buhay na yun? Kung kailangan lumipat. Ngayon ikaw ay Kristiyano na, ayaw mo na masasamang gawa, pero nakapaligid sa iyo ang mga masama. You have to do something about it. Napakahirap mamuhay sa ganong klaseng kalagayan. That's why it may be hurtful for everybody na marinig ito. Kailangan mo na ng bagong mga kaibigan. At narito ang mga bagong kaibigan. Ayok sa inyo sa group nyo sa Moaisa na realize na yan. Na hindi naman boring kasama. Ako boring kasama. Na hindi naman makapaspol. Ano mo? Busy. Pero na-realize nyo yung boring kasama Brother Rosman. Pero Brother Luel. Diba? Ano ay mabubord sa talaga na yung Arnel at Noel. Come on. Diba? Kailangan natin kumanap ng mga bagong kaibigan. If they cannot join us, of course, sila yung ating unang ministry. Naisama natin sila. Pero if they decided na mo, hindi ko pwedeng iwanan sa babaeng ito. Pagka ako, diretso kami sa atwa. Hindi ko pwedeng baguhin ito. Ganito ang buhay namin in the next 2 years. So, sabihin mo sa kanya, Englishin mo pa, so be it. Then I have to beat it. I have to go. I have nothing to do with this anymore. Hindi ka na niya kasali, hindi ka na mag-aatid sa kanila. Sabat, ilalakad mo pa sila ko. Sabat, ihahatid mo sila para magpakasaya sila sa satwa. Pagka-off nila. Diba? Ibalik mo na ang buhay mo. Mamimili ka na ng mga bagong kaibigan kung ayaw nila sumama sa'yo. Kasi ang tendency niya, ikaw ang isasama nila, pipilitin kang ibalik doon sa dati mong buhay. At dahil doon, mananatili ka sa God, o masakla pa, makalimutan mo na yung mga natutukan mo. Ay binahagi ng mga ilang kapatid sa inyo. We have to go. We have to leave the place. Ano po? Katulad din ng tukso. Hindi natin pwedeng sabihin tukso, layuan mo ako. We have to run away. Inasabi ng Panginoon, run away from temptation. Hindi pwedeng tukso, layuan mo ako. You have to be the one to run away. Ano po? Run away. It may cost you money. Pero kung tukso sa isang kwarto ng 10 babae, 2 lang kayo lalaki, at andun ang tukso ng sexuality na maliligo yung 10 babae, nakasuklay ka pa nila, hindi ka naman bating. Spend money, magalang ka na yung kwarto. Dapat hindi kayo mga babae. Kung alam mo, ikaw dahilan ng tukso, you have to leave the place. At rumenta ng iba. Hindi ka siya siguro. Marahil po tayo na rin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Nagbibigay na napakalaking pagpapalagan sa ating. Maniwala man tayo o sa hindi. At yan na tayo itutulungan niya sapagkat yan ang pangako niya. So from being childish, from being baby, 1 to 10, I will end here. At sabihin natin, sa number 1, kung gusto ng isang sanggol na mga gusto niya masunod, sa buhay ng isang maturing Christian, ang will ng Panginoon ang nasusunod. Nagpapailalim sa mga tinuturo ng mga nagtuturo.
Hindi kayo kailangan magpailalim sa akin, kundi sa mga tinuturo ko. Na sa banal na kasulatan natin kinukuha. Hindi matututuhan na mahirap na aralin ng isang sanggol. Pero as you grow, as you mature in the knowledge of our Lord Jesus Christ, yung mga mahirap dumadali. We have not come to the lessons on eschatology, doctrine of the last things. Paano ba? Isang mata, ano masabi nila? Pagtunog ng trompeta, ano ba yung talaga yung Armageddon, ano ba yung ganito, ano ba yung gano'n? Hindi pa tayo dumarating doon. Ano po? Sa issue ng diborsyo, may explanation dyan ng mga puti. Pero sa ating iglesia, hindi tayo naniniwala sa diborsyo. We have to make things work. But it's up to you. Kapag ng babae o ng lalaki ang iyong asawa, either you take it to court or you forgive. At i-embrace mo siya. And you start all over again. Yan po yung mga hirap na mga pinag-aaralan. Sa ngayon tayo ay tila ba sa mga easy level lang tayo. No? Palaaway, lagi na papaaway, pangatlo, ano nangaaway. Ang isang lumalagang Kristiyano, umiiwas na sa away. Hindi mo pwede sabihin na ang puso ko yung Kristiyano, ang aking kamao ay hindi pa. Nakalulungkot na sa seminaryo ko narinig ko. Magsusundukan yung dalawang pastor. Can you imagine? Alam mo, yung puso ko, Kristiyano, itong kamao ko, hindi pa. Yun namang isang inawal ko. Sabi naman ako yung pinagawa ko siya, leader na sa doon. Yung isa sabi doon sa leader, sabi naman na ako pinagawa ko sa labas. Ay, sa loob. Di mo na ako inassign sa labas. Ako ina-assign sa labas. Anin kami. Nakapula ako sa estatwa ro sa, alam ko lang ako yan. Kadikit ko yung, sa sila. Kadikit ko po yung aming kusinera. Ang kape picture. Ricky boy! Where are you? Mami, ito ako. Gusto mo yung magkape? Kape. Kape na. Ako na nag-away. Itong dalawa. Lagi na ikaw ang nasa sa loob. Sa labas. Ano naman ikaw, ano ba gusto mo? Aba, bakit kang inaamon mo kung ano? Sige, ano gusto mo? Ay, tingnan na ako. Hindi, inaamon na niya ako eh. Basta kayo eh. Kayo mag-away. Gusto mo ba? Ay, hindi kayo kakar na ba? Gusto tayo. At mo ba kung anong gusto mo? Susuntukan. Imagine. Pero hopefully, lumago na sila after 20 years. 20 years ago yun, 1993. So, ayan mo, we grow, ano? Hindi na tayo pala away. Tayo nang umaawat. Iwasan mo lang, naawatin mo, baka nagkasakta ka, ikaw masakta. Ano? May kanya-kanya sariling ugali. Hindi natin sinasabi na tayo ay cloud na. Pero ang ugali ng isang lumalagang Kristiyano ay yung ugali na ready sa mga bago na lagyan ng mga magagandang na ugali. Hindi yung sarili mo lagi insist mo. Sakit, number 5. Al-angkin. Ang isang lumalagang Kristiyano, ang kanyang pala ay ibinubukas. Isang challenge ng mga bagong Kristiyano, yung maglagay sa basket. Nung wala pa tayo sa circle na ito, dinudugan sa ika ng mga pastor yan, mga pare, yung mga binibigay natin dyan. Kaya mga attitude okay, yayaman ng mga mayayaman dyan. Sila na bahala. Then, as we grow because we are learning na as we give, God is blessing us. The more we give, the more we are blessed. That's why, mahirap sa atin nagkakaroon sa Middle East. At the end of the month, first week of the month, nakapila na tayo. Halos wala nang matira sa atin, di ba? Sa pagpapadala, pag-share ng ating blessings sa mga kamag-anak. Ano? Diba? Huli ng Panginoon sa buhay natin. So, hindi na sakit, ang isang lumalagang Kristiyano. Ang parang laging dapat turuan. Now, yung pagtuturo sa atin ay sa joy, sa part namin, sa part ng Bible study leaders. At eventually, ang daan, ang papunta kayo na kayo naman ang magtuturo na pag dumating ang panahon. Papunta kayo rin. Alam mo, lahat tayo, nag-umpisa tayo sa sinuturuan, papunta doon sa. Ngayon, ang pag-aaral ay joy.
Isang kagalakan natin matuto ay isang wise na, isikan tayo ron, it's a joy na kami nagpupunta ron. At I'm sure kayo rin ay nag-enjoy na natuto tayo lahat manalangin. I hope na yung prayer natin sa wise na, tuloy-tuloy. Pinag-aralan po namin kung paano manalangin, nag-workshop pa kami. How to adore God, how to confess, how are we going to confess. 20 kami sa room. Bro, kasama namin doon? As Jeff, kaya Jeff. Maganda yung aming pag-aaral. I hope na i-continue na pinapractice nyo yun, ano? We don't have to memorize prayers, except yung ating Lord prayer na traditionally, ay katulad na kinanta ni Cheng kanina, pero yun ay just to remind that paano tayo tinuruan ng Panginoon. Ano? It's not that it doesn't make sense anymore, but it's to remind us na itong prayer ng Panginoon. So in our worship, like once in a month, ginagawa natin yan. Ano ba? We recite that. But, of course, we always have our own prayer from the heart. Gusto lagi maglaro, kahit may nangyayari na. As we grow, we become mature, yung playtime, yung fellowship. Pero sa mga panahon na may mga pangangailangan, we understand na fellowship is being set aside kung kailangan ipanalangin ng bansa dahil may bagyo. Kung kailangan ipanalangin ng Syria, we are more aware of what's happening around us. Kung kailangan ipanalangin yung mga kababayang palaro, meron palaro, isa, dalawa, tatlo pala, na-depress na sa Fish Island dahil dinalita ng Pastor MLB, Pastor Vladi, o kailangan pala ipanalangin itong kapatid na ito ng mga galing Fish Island na nagiging bisita natin by name, na magkatrabaho na, pang-10 exit na pala. Di pa rin tumitigil ng pangarap sa Dubai. Pangalawang exit na pala, pangatlo, di ba? Kailangan pala ipanalangin sila. Ganon tayo natututo. Hindi na puro laro. At pangwalo, walang modo, walang pakundangan. We become respectful people. Kayo ng mga binata, you become gentleman all the more. Christian ka lang ngayon. Hindi bawal babae makita mo eh. Sexy ito ha. Okay, ito mo pamasawa. Ganda. Ngayon, ang attitude mo na ngayon, ay nanda siya sa mature na kaya siya sa Christian. Mapapalaki kaya niya ano yung mga anak. In the fear of the Lord, o puro pagpapaganda lang ang gagawin niya, prodigy, sexy, ano kaya? Ngayon, ano na yung ating attitude, mga single? Sino mga single dito? Single. Hindi na puro kagwapuhan ang hinahanap. Kailangan kaya magtaguyod ng pamilya at malapit sa Panginoon at matuturuan ng mga anak, hindi ata sa mga Friday school teachers, para doon sa paglago spiritual ng mga magiging anak at mga gustong mag-anak dahil yung gusto ng Panginoon sa atin. Na tayo ay maging mga procreator siya, gano'n makahirap ang buhay. Gusto ng Panginoon na tayo ay mag-anak. It's one of the best experience na magkaroon ng anak. Of course, everything comes with it. Lahat ng trouble, lahat ng things. Pagpapalaki ka, may gutin. Pero andun, sa katapusan lahat ng yan, we should have this ambition to bear kids, lalo na kayo mga babae, mga dalaga. At mga lalaki, gano'n makahirap magtrabaho, ay it's worth it. Magkaroon ng mga anak. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Maranasan din natin maging tatay. Tawag tayo ng tatay sa Diyos wala naman tayong idea dahil nakikita mo na sa tito, tita, sa tatay mo. Pero ikaw mismo maging tatay, mas lalawak yun. Dahil kasama yun sa paglago spiritual mo na maging tatay ka. Ganito pala ang kalagayan ng Diyos sa atin. Ganun pala, unconditional. Now you understand more. Kung ano yung tinatawag na unconditional love. Sa mga anak mo. Ganun ang ginawa sa atin ng Diyos. So, yung walang modo, wala na yun. Number 9, second to the last. Lagi masasabi ang mga maling bagay na hindi ka ng Catholic. Hindi dati, every 1 minute, nagmumura ka. Ngayon, na lumalago ka ng Kristiyano, alam mo na hindi na tama yun. Just for the feel of it, sasabihin mo yung mga salita, mga mura. Kung Manila boy ka, lalo na. Walang pibot yan, panimura. Ngayon, hindi na. Pagpasampo, madaling magtampo, mainit, magalit. Ngayon, you become more patient. Kaya pasyensya ka na lagi ngayon. Hindi ka na masyado nagtatampo. Lumalago. Yung mga baby Christian, lagi yung magtatampo. Lalo sa konteksto ng iglesia natin sa Pinas. Naku, hindi ka naalala mo ni Pastor. Gumaling at gumaling.
Hindi ka nakadalaw si pastor sa nanay ko. Ba't ka ganyan ang ginawa niya? Pinaliwala niya may kami. Ayan, tatampo na yan. As you grow, wala na yun. You begin to give reasons to all the things na nangyayari. Baka ganito, baka ganito. Hindi! Natulog lang si pastor sa bahay. Hindi talaga kayo dinalaw. Nakita ko eh. Hindi. Baka magulo si pastor. May sakit. Sakit ang ulo. Kaya din nakakal. 2 linggo yung kasakit yung nanay mo, 2 linggo ngayon. May mga sulsol. May mga sulsol na ba, di ba? So, ipupuro sa mga sulsol ngayon na there must be a reason. Madali magtampo mga baby. Pero yung mga growing Christians. So mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ngayon, ano pong ating conclusion? Gusto ng Panginoon na tayo ay lumaki. Kaya na sinasabi ni Pablo, dati na tayo mga baby, ngayon ready ka nang magka-baby. Dapat. May mga unang nahuhuli. Kami yung mga unang nahuhuli. 28 years. May mga sikreto ko na hindi ko sabihin sa inyo na alam ng asawa ko. Na hanggang ngayon, 28 years! Hindi mo pa gusto ganyan. Diba? Ganyan pa rin. Pakaya, di ba? Pero meron iba na 40 years na, mas malala pa sa akin. Di ba? Pero meron namang iba na 1 year pa lang, 2 years. Ang sabi ng mga Bible scholars, it will take someone maximum 2 years. No average 2 years to really grow. Grow, it means years and years sa puso. Na mga salita mo, yung kakaiba na, yung mga kaibigan mo from 5 years ago, 10 years ago, pag narinig ka ng salita, o magsulat doon sa Facebook, mamamangka tayo at sasabihin sa'yo na, bro, parang inaalihan ka. At ganyan ka ng salita ngayon. Sinasaniban. Parang sinasaniban ka na. Mga demonyo kasi mga dati mong kasama. Ngayon, iba na yung mga sinasabi mo. 5 years ago, mga kaibigan mo, 2 years ka ng Christian, o 6 months, o 1 year, iba na yung iba na yung pananaw mo. Then they will see. Now, application natin. Applications. We have to grow. We have to grow. We cannot stay as babies. The Word of God will help us grow. Ang iba, sobrang addict na sa Bible study. Minsan, 2-3 church na natin ng Bible study. Now, this family is ready to cater everybody for growth. We don't need your names in the list. Sa Christian family, para marami tayo. Kahit nakitang church ka, linasta ka na namin. Dito ka na! We don't need people from other churches. They may come, visit. We always say that. Kung mga nasa ibang church tayo, we don't need them. Let them be in their church. Unless they decide. Si Jonathan po, wala naman sa dito ngayon. Si Jonathan po is from the Methodist Church. First day pa lang na namin ko siya, sinabi ko na sa kanya, I cannot lie. He may be, and we know, and we see how he's been helping us in the music ministry. Sinabi ko na sa kanya, kasi mga pinsan ni Ate Sayo ninyo, ay Methodist sa Dubai. Sabi ko, Jonathan, Methodist ka pala, may Methodist meeting doon sa Dubai. Ando nga ko yung mga pinsan ni Ate Sayo. Ando nga ko yung kapamilya mo. Gusto ko dito. Pero sinabi ko sa kanya, so he stayed here. And I think he grew with us. Praise the Lord. But it's not our intention to grow in numbers so that hindi pa minsan may matatandang pastor na dumarating dito na mga bossing-bossing na ito yung aming listahan. We don't need that. Especially me and Pastor Melvin and Pastor Barry. We are okay. Sa Pinas, marahil. Pastor, the church is giving you house and accommodation and the salary. Ilan ang nadagdag sa listahan ngayong taon. We are not really fine with that kind of situation. We are okay. So what we want from everybody is to really grow. We grow together. Ano po, kailangan tayo lumago. At sa ating paglago na yun, tayo ay makaya din. We start with our family. Kayo mga tatay, you have to grow and so that your wife, your children can benefit. Sa mga natutunan ninyo, i-share nyo sa kanila. Yun po isang obligasyon natin bilang mga tatay at mga nanay. Hindi sa Panginoon. Ano ba?
And let's not neglect our meetings. We all sacrifice to come here. We have a worship service on Fridays like today and Sunday, and we have Bible studies. So atinan niyo yun, makatutulong sa inyo. And of course, your personal devotion every day ay napakahalaga. Ano po? Dahil hindi natin kaya mag-meet araw-araw. So you can have your own time, own Bible. Kung wala kayong Bible pa, pumili. Kung wala pa pamili, internet. Marami. Ano po? We have to grow, and as we grow, we share yung ating knowledge. Ano po? Yung ating experiences sa Panginoon. Kung paano tayo pinagpapala, kung paano tayo nagtatagumpay sa mga tukso, at sa mga pagsubok, paano natin na-overcome yung mga pagsubok. At pagpalahin tayo ng Panginoon. Tayo bimahalan. Panginoon, salamat po sa iyo sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat kami lahat, individually, ay binigyan mo ng karanasan. Natinrato mo muna ang mga sanggol kung kami unang nakakilala sa iyo. And again, today, we were reminded na ayaw mo na kami manatiling mga sanggol. Tulungan mo po kami. We want to grow. Tulungan mo po kami na magnasang lumago. Kami ay magamit po sa mga darating na panahon. Nais po namin lumago sa aming mga buhay spiritual. Nais po namin, Panginoon, na tunay na maranasan sa buhay na malapit sa iyo at ikaw po sa amin. Tulungan mo po kami. Sa aming pamilya dito sa Christian Family, help us to really share. Kami ay magtulong-tulong sa paglago. Tunay na magtuloy kami bilang mga magkakapatid kay Kristo. Salamat po sa iyong ginawa. Salamat po sa Panginoong Jesus. Salamat po sa Santong Espiritu na siyang tunay na nagbabayang pa namin together. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.